Magandang araw po sa inyong lahat mga kapatid kay Kristo Jesus. Isa na naman pong pagkakataon ang ibinigay sa atin ng Diyos upang tayo po ay makapakinig ng mga salita at katotohanan na nagmumula sa salita ng Panginoon. Mga kapatid, sa oras po na ito na po ang last Sunday ng buwan po ng Mayo at nagpapatuloy po tayo sa tema patungkol po sa mga sermon ni Kristo sa bundok. At sa oras po na ito mga kapatid, ay akin pong ibibigay sa inyo ang mensahe na may pamagat po na paano iibigin ang kaaway. Alam niyo po itong tanong na ito ay alam ko po dumating sa panahon ng ating buhay na naitanong na po natin to sa ating sarili. Lalo na kung talagang hinahanap po natin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Paano ba natin iibigin ang ating kaaway? Alam niyo po, bibigyan ko po kayo ng isang katotohanan na makikita po natin na talagang si Kristo ay kakaiba sa ibang mga religious leader or founder ng sanlibutan ito. Ang sabi ko po rito, did you know that no other religious founder or teacher had ever taught, love your enemies the way Jesus Christ did? While many traditions teach kindness, justice, or compassion toward others, Jesus went beyond that. He said, love. Alam niyo po, sa dinami-dami ng relihiyon sa mundo, meron pong Budista, Hinduista, may mga Muslim, at kung ano-ano pang mga relihiyon. Kung inyo pong pag-aaralan silang lahat, wala man lamang po sa kanilang founder o sa kanilang kinikilalang leader ng kanila pong mga relihiyon ang nagturo ng eksaktong pananalita na sinalita ni Kristo na ibigin ang kaaway. At para mapatunayan ko po sa inyo, magbibigay po ako ng dalawang illustration o dalawang example ng katuruan na matatagpuan po sa mga lumang aklat. Kasi meron pong nagsasabi na yung turo daw ni Jesus Christ ay hindi daw po original pagdating po sa pag-ibig sa kaaway. Kasi daw po, naituro na ito many years ago bago pa po dumating si Kristo. Pero tingnan po natin, bibigyan ko po kayo ng dalawang reference. Number one, ito yung sa Akkadian Councils of Wisdom, na ito daw po ay libro ng mga Akkadian na naisulat noong 2200 to 1100 BCE or before Christ era. Ang sabi po rito sa aklat na ito, the advice of an Akkadian father to his son, circa 2200 BCE, preserved in Mesopotamian wisdom literature. Ang sabi daw po nung isang Akkadian father, do not return evil to your adversary. Requite with kindness the one who does evil to you. Maintain justice for your enemy. Be friendly to your enemy. Again, dito po sa mga salita po na ito na binasa natin, wala po dito nabanggit na talagang eksakto na sinabing love your enemy. Ang sabi po rito, be friendly to your enemy. So, hindi po yung kapareho po ng tinuturo ni Kristo. Kasi pwede naman po tayo maging friendly nang hindi naman talaga nating minamahal yung ating kaaway. Ano pa? Yung pangalawang reference, dito po, yung tinatawag po na yung libro po na Dhammapada, The Sayings of the Buddha, at ito po ay sinalita ni Buddha around
480 to 400 BCE. So again, before Christ po ito, no? 400 years before Christ. Ang sabi daw po ni Buddha ganito, conquer anger by love, conquer evil by good, conquer the miser with generosity, and the liar with truth. Do not hurt others in ways that you yourself would find hurtful. Again, ito po, magaganda po itong mga salita na ito at talaga namang pareho rin doon sa sinasabi ni Christ, pero wala yung salitang love your enemy or ibigin mo ang iyong kaaway. Kaya po, maliwanag mga kapatid, na sa lahat po ng nagturo ng relihiyon sa mundo, si Kristo lamang po ang nagturo ng pag-ibig sa kaaway. Na word by word, at hindi lamang po word by word, ay talaga pong aktual na ginawa ni Kristo. Sa lahat po ng religious leaders na alam po natin ngayon, sa lahat po ng relihiyon, isa lamang po ang leader ng relihiyon na sinakripisyo niya ang kanyang buhay at ibinigay para sa ating lahat. At yun po ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Think about this. The reason our Lord Jesus Christ was able to teach us to love our enemies is because He first showed it Himself. He gave His own life on the cross for us while we were still sinners, so we could have new life with Him. He didn't just teach it, He lived it. No other religious leaders, founders, before or after Him, did what He did. Kaya po mga kapatid, itong aral na ito ay hindi lamang po unique para sa ating mga Kristiyano, ay ito rin po ay talaga namang identity natin bilang mga Kristiyano kung ito po ay ating gagawin sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, babalik po tayo dun sa ating tema, paano iibigin ang kaaway? Bago po natin sagutin yun, bibigyan ko muna kayo ng isang tanong. Sino ang ating kaaway? Who is my enemy? Kung pagbabasihan po natin yung binasa ng ating kapatid kanina sa aklat ni Lucas, Kapitulo 6, sa mga talatang 27 hanggang 28, sa English, ganito po ang sinasabi. But to you who are listening, I say, love your enemies. Do good to those who hate you. Bless those who curse you. Pray for those who mistreat you. So doon pa lang po sa mga talatang nabanggit, meron na pong tatlo na itinuturing na kaaway ng mga Kristiyano. Sino daw po yung mga yon? Sabi doon, yung mga taong kinamumuhian tayo o pinapupuutan tayo. Hates you. Ano? Someone who hates you. Kinapupuutan ka, hindi lang galit. Talagang kinapupuutan ka. Isa po yun sa mga kaaway ng Kristiyano. Pangalawa, sabi doon, yung someone who is cursing you. Yung mga taong nag-aalimura sa atin, yung mga taong nang-iinsulto sa mga Kristiyano. Yun po yung pangalawang mga uri ng tao na mga tinuturing na kaaway ng mga Kristiyano. Pangatlo, yung mga taong nagmi-mistreat o yung mga taong hindi pantay ang pagtingin o talagang hindi maganda yung turing nila sa iyo. Yun po yung mga taong tinuturing ng kaaway ng mga Kristiyano. At mamaya pag-uusapan po natin yan, palalawakin natin yan. At pangapat, bagamat hindi po nabasa doon sa aklat ni Lucas, ay gagawin nating reference yung sa Matthew chapter 5, verse 44. Ang sabi doon, pray who those persecute you,
yung mga nagpe-persecute, yung mga lumalaban o talagang ipinagkakaila tayong mga Kristiyano. Yung mga talagang dinadala tayo sa kapahamakan. Yun po, yung mga kaaway ng mga Kristiyano according sa turo ng ating Panginoon. Yun po yung mga kaaway natin. Hindi po yung mga politician, hindi po yun. Kasi minsan yun yung parang itinuturing ng mga Kristiyanong kaaway natin. Hindi po yun. Kahit magkakaiba po tayo ng view sa politics, hindi po ibig sabihin, magkakaaway na tayo. Hindi po yun, So, yung mga kaaway ng mga Kristiyano na sinasabi ni Kristo rito, yung mga napupot sa Kristiyano, yung mga nag-aalimura sa mga Kristiyano, yung mga nang-iinsulto sa mga Kristiyano, o yung mga hindi gumagawa ng mabuti sa atin mga Kristiyano. At yung mga nagpe-persecute sa atin. Ngayon, nalaman natin kung sino po yung kaaway natin. Ang sabi ko po rito, loving your enemy is this: you cannot truly love your enemy until you first understand the love of Jesus Christ. Loving your enemy takes a kind of love and faith that we cannot produce on our own. It begins when we surrender our lives to Christ and allow His love to change our hearts. Ito pong pag-ibig na dapat po nating maipakita at masagawa upang matupad po natin itong utos ni Kristo ay hindi po ordinaryong pag-ibig. Kasi po yung ordinaryong pag-ibig, pwede po natin ibigay yan sa mga nagmamahal sa atin. Doon sa mga nagbibigay sa atin din ng pag-ibig. Yung may kayang suklian yung pag-ibig na binibigay natin sa kanila. Yun po yung mga ordinaryong pag-ibig. Pero, para magampanan po natin at masunod ang utos ni Kristo sa pag-ibig sa kaaway, kinakailangan po natin ng extraordinary love. At yung extraordinary love na po yun, hindi po manggagaling sa atin yun. Katulad nung sinabi ko dito, hindi po natin magagawa yun kung hindi muna natin mauunawaan kung ano yung pag-ibig ni Kristo at kung sino tayo sa harapan ni Kristo. Hindi natin magagawa po ito kung tayo po paiirali natin yung sarili nating emosyon, kung paiirali natin yung sarili nating kaisipan. Pero kapag tayo po lumalim kay Kristo, lumalim sa pananampalataya at pag-ibig ng Diyos, walang makakahadlang po sa atin na mahalin natin ang mga kaaway natin at yung mga umaaway at umaalimura sa atin. How do I love my enemy? Yun yung ating topic. Papaano ko ba iibigin ang aking kaaway? Bibigyan ko lamang po kayo ng 2 step, mga kapatid. 2 step at guide upang sa gayon ay sa susunod, hindi na po natin tatanungin yung ating sarili kung paano natin iibigin yung ating kaaway. Kasi yung iibigin yung kapwa, madali na po yun Madali na po yun. Kahit hindi Kristiyano, nagagawa yun. Pero yung pag-ibig sa kaaway, sabi ko nga kanina, ito po yung ating identity. Pag ginagawa po natin to, ito yung nagiging identity natin kay Kristo. Dahil yung ibang tao, hindi po nagagawa yun. Kaya kung talagang tinitingnan natin ang ating mga sarili na tayo po yung mga sakop ni Kristo, dapat po hindi natin ini-ignore itong utos na ito. Dapat hindi natin ino-overlook itong utos na ito. Bagkos, talagang ginugol natin sa sarili natin to. Talagang ipinupush natin yung sarili natin na gawin ito. At huwag nating pabayaang hindi gawin. First step, mga kapatid,
Ang unang step, ang unang hakbang para po maganap po natin ang utos ni Kristo na ibigay natin ang ating mga kaaway. Ang sabi ko rito, love your enemy through your extraordinary actions. Extraordinary actions. Sabi ko po kanina, kailangan po natin ng extraordinary. Hindi lang po basta-basta gawa. Meron po tayong dapat i-practice na hindi nagagawa ng karaniwang tao. At ito po mga kapatid, be good. Maging mabuti po tayo sa kanila. Maging mabuti po tayo sa ating mga kaaway. At it is not an option. It's not optional mga kapatid. Hindi po ito parang oo, hindi. Hindi po ito parang kung kailan mo gustong gawin, gagawin mo. Hindi po ito parang pwede kang mamili kung gagawin mo ba o hindi. As Christian mga kapatid, ito po ay utos ni Kristo. At ito po ay dapat makita sa ating mga buhay. Number 1, para makagawa tayo ng mabuti, para maging mabuti po tayo sa ating kaaway. Number 1, ang sabi ko rito, treat them right. Romans chapter 12 verse 20, ang sabi rito, kaya't kung ang iyong kaaway ay magutom, ano daw gagawin? Pakanin mo. Kung siya'y mauhaw, painumin mo. Sapagkat sa paggawa mo ng gayon, ay mga baga ng apoy ang ibubunton mo sa kanyang ulo. Ngayon, pansinin natin doon sa dulo ng talata. Sabi doon, pag pinakain mo at pinainom mo yung kaaway mo, ang sabi rito, sa paggawa mo ng gayon, ang mga baga ng apoy, o yung, alam niyo yun, yung charcoal, yung nagbabagang mga uling, ay ibubunton mo sa kanyang ulo. Itong salita na ito, hindi po literal. Baka mamaya isipin ng ilan sa atin, literal po ito. Hindi, hindi po ito literal. Ang ibig lang sabihin po nito, mababago yung puso, nung kaaway mo kapag ginawan mo ng mabuti. At sa gayon, mawawala yung cycle ng kanyang galit sa'yo. Mawawala yung galit niya sa puso. At imbes na kamuhian ka pa niya, mawawala na yun dahil ang nakikita niya sa'yo, puro kabutihan. Kaya napakahalaga po sa isang Kristiyano na hindi lamang po tayo maging mabuti sa kapwa natin o sa mga mabubuti din sa atin, kundi gawin din po natin to sa mga kaaway natin lalong higit. Upang sa gayon, mabago po sila sa paraan na ganun, sa kaparaanan na ganon. At hindi po lalong magningas ang kanilang puot o galit sa atin. Hayaan natin ang Panginoon gumawa sa mga susunod na hakbang pag nagbago na yung puso ng tao na yon. Kasi pag nawala na yung galit, nagiging kalma na yan, nagiging payapa na yan. Hayaan na natin ang Panginoon na gumawa sa buhay ng tao na yon. Pero may gagawin tayo. At ang gagawin natin, magiging mabuti tayo doon sa kaaway na yon. Ititreat natin siya ng mabuti. Kung magutom man siya, huwag natin tatawanan. Huwag nating iinsultuhin. Pag nauuhaw siya, huwag mong bibigyan ng tubig na may lason. Bibigyan mo yung talagang refreshing water. Talagang kung mainit ang panahon, bigyan mo ng malamig na tubig. Bigyan mo ng masarap na inumin. Hindi yung, kaaway ko to dati Ito yung laging nangiinsulto sa akin, bigyan ko nga to ng kumukulong tubig para pag inom niya talagang malasap ng lalamunan niya. Hindi po dapat ganun ang ating mga iniisip. Number 2, sa pagiging mabuti, kailangan respect them. 1 Peter chapter 2 verse 17, ang sabi rito, igalang ninyo ang lahat ng mga tao. Tingnan niyo po, sinabi ng Apostol Pedro, igalang ninyo ang lahat
ng mga tao. Hindi niya po sinabi ang lahat ng mga Kristiyano lamang. Ang sinabi niya po rito, lahat ng tao. Kasama na po dyan yung mga kaaway natin, yung mga nang-iinsulto sa atin. Kasama na po dyan yung mga hindi natin kabati, hindi natin kauri, hindi natin kapananampalataya, hindi natin kapareho ng pag-iisip at kaugali. Kasama na po dyan lahat ng tao. At tayo mga Kristiyano, tinuturuan tayo na huwag mamimili, kundi tayo po ay maging pantay sa lahat. Kung paano ang Diyos pantay sa lahat, gayon din po tayong mga anak ng Diyos, dapat maging patas sa lahat ng tao. Kung mahal po natin ang isang tao, mahalin din po natin ang ibang tao. Hindi po tayo namimili ng mamahalin. Hindi po dapat tayo namimili ng bibigyang ng kabutihang loob o gagawa ng mabuti. Karamihan sa Kristiyano ngayon, mga kapatid, kung sino lang yung kanilang kapamilya sa church, yun lang po yung kanilang inaasikaso. Kung sino lang yung kilala o tanyag sa loob ng iglesia, yun lang yung inaasikaso nila. Yun tuloy na mga hindi masyadong napapansin sa sulok-sulok. Hindi man lang kausapin, hindi man lang tanungin kung kumusta o kung okay lang ba siya. Diba? Lalo na sa mga malalaking iglesia ng Panginoon, talagang tahasan na nangyayari yung mga ganong pagiging hindi pantay ang pagtingin. Mga kapatid, para masunod natin ang utos ni Kristo sa pag-ibig sa kaaway, matuto tayong gumalang sa kanila. Igalang natin sila kahit inaalimuran nila tayo, kahit pinagsasabihan nila tayo ng masasama. Igalang natin sila. Lalo na kung sila po ay mas matanda sa atin. Ikaw, halimbawa, mas bata ka doon sa kaaway mo. Igalang mo, hindi porke kung ano-ano sinasabi sa'yo, hindi mo na rin igagalang. Hindi po natin nasusunod ang kalooban ni Kristo kapag ganon. Number 3, sabi ko rito, do not revenge or do not plot anything against them. Huwag tayo yung mapaghiganti. Huwag nating isipin, kahit nga isipin huwag nating iisipin na gumanti doon sa mga kaaway natin o doon sa mga umaaway sa atin, yung mga nang-iinsulto sa atin. Bakit? Ang sabi ni Apostol Pablo, Romans chapter 12 verse 19, huwag kayong mga higantihan, mga iniibig, kundi bigyan ninyong daan ang galit ng Diyos. Sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Nakita po natin mga kapatid, tayo mga Kristiyano, hindi po tayo tinawag para maggantihan, para gumanti. Sa katunayan nga po yung pag-iisip pa lang ng paghihiganti, huwag na natin gagawin. Tinuturo po yan ng Biblia. Paano pa kaya yung actual na pagganti? Hindi po dapat nakikita sa atin yun. Yung kahit sasabihin natin, balang araw gagantihan ko to. Itong kaaway na to, yung umaaway sa akin. Bawal po yun ng Panginoon. Basahin ko po sa Kawikaan 24:29, ang sabi po rito, huwag mong sabihin, tingnan nyo, sasabihin mo pa lang, bawal na huwag mong sabihin, gagawin kong gayon sa kanya na gaya ng ginawa niya sa akin. Aking ibibigay sa tao ang ayon sa kanyang gawa. Huwag mong gagawin daw po yan. Bakit? Ang sabi ng Panginoon, ako ang gaganti. May panahon ng paggaganti ang Panginoon. At hindi po tayo binigyan ng karapatan ng Diyos para gumanti sa ating mga kapwa, kung sino man yan. Ang Panginoon po ang gaganti, gaano man kalaki na kasalanan yan o kaliit na kamalian. Ang mahalaga, hindi po tayo magpa-plot, hindi tayo mag-iisip, hindi tayo magsasalita, at lalong higit hindi tayo gagawa ng any revenge doon sa mga taong umaaway sa atin. At sa gayon, ang pagpapala ng Diyos ang ibibigay niya sa atin, mga sumusunod sa Kanya. Number 4, at ito po, siguro isa sa pinakamahirap gawin.
forgive them. Gaano po ba ito kahalaga, yung pagpapatawad? Alam niyo po, nung nagturo si Kristo patungkol sa pananalangin, nabanggit niya po ito sa Matthew chapter 6 verse 14 hanggang 15. Ang sabi rito, sapagkat kung ipatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, nakita niyo po, sinabi rito ni Christ sa mga tao. So ibig sabihin, kasama po lahat ng uri dito na naman. Ang sabi rito, sapagkat kung ipatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawarin naman kayo ng inyong Ama sa kalangitan. May kondisyon, mga kapatid. Papatawarin tayo ng Ama kung marunong tayo magpatawad. Pero kung hindi tayo marunong magpatawad, hindi rin tayo patatawarin ng Ama sa langit. Datapwat kung hindi nyo ipatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama ng inyong mga kasalanan. Maliwanag pa po ito sa sikat ng araw. At hindi po nambobola ang Panginoon nung sinabi niya po ito. Kaya isipin po natin ito, mga kapatid. Sa oras nito, meron pa po ba tayong mga taong hindi napatawad sa ating mga sarili? Meron pa po bang mga nang away sa atin in the past? Yung mga hindi natin nakasundo, na hanggang ngayon hindi pa rin po natin pinapansin. Dahil hindi pa rin natin sila napapatawad o hindi pa rin natin sila nauunawaan sa ating mga puso. At talagang tinatanim-tanim pa rin natin yung mga alaalang mapapait sa ating puso at isipan. Kaya hindi pa rin natin sila makausap, hindi pa rin natin sila mabalikan. Kayo lamang po, mga kapatid, ang makakasagot niyan sa inyong mga sarili. Subalit, this is a reminder that we must forgive others. Dahil kung hindi po tayo magpo-forgive, ang sabi ni Kristo, hindi rin po tayo patatawarin ng Diyos. Yun po ang unang step para po natin mamahal o mahalin ang ating kaaway. Number 2, ito po yung second step. Love your enemy through your extraordinary words. Kanina, actions. Ngayon naman po, words. Hindi lamang po sa gawa dapat nakikita yung pag-ibig sa kaaway, kundi sa pananalita rin. Kasi po, magkasama po ito dapat . Ang pagmamahal, nakikita rin po sa mga sinasabi. Hindi lamang po sa mga ginagawa. Kaya po, napakahalaga na ang ating pananalita ay nakaayon sa salita ng Panginoon, nakaayon sa kalooban ng Diyos. Ito pong step 2 na gagawin natin, ito po ay hindi para i-please o bigyang kaluguran yung kaaway natin, kundi bagkus bigyang kaluguran ang Diyos na sinasamba natin, na siya talaga yung nakakakita ng ating ginagawa, ng ating puso, kung ano yung motibo ng puso natin. Kaya, itong extraordinary words na mamumutawi sa ating bibig, ito po ay to please God, not to please people. Kasi, in the first place, hindi naman po tayo tinawag ng Diyos to become pleaser of men, to become pleaser of people. Sabi ni Paul, kung ako ay pleaser ng tao, kung ako ay tagapagbigay lugod sa tao, hindi ako pwedeng maging alipin ni Kristo. Ganun din po dapat ng prinsipyo natin. Hindi tayo magmamahal ng kaaway para tayo yung mapuri ng ibang tao. Hindi tayo magsasalita ng mabuting mga bagay sa kaaway natin para matanyag tayo. Hindi po ganun. Ang ultimate goal ay para makita si Kristo sa buhay natin. Kaya napakalaga na pag gagawin po natin to, si Kristo yung makikita sa atin. Si Kristo ang matatanyag. Si Kristo ang mag-glorify. Hindi po yung ating mga sarili.
Kasi ginagawa lang naman natin to, hindi para sa saganang atin, kundi sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Kaya pati sa pananalita, dapat po gagawin natin to please God, not to please people. At paano natin gagawin yon? Na mamahalin natin ang ating kaaway through our words, through our extraordinary words. Number 1, sabi ko rito, bless them. Pagpalain natin sila sa pamamagitan ng salita. Luke chapter 6 verse 28, ang sabi rin kanina, pagpalain nyo ang sa inyo'y sumusumpa at ipanalangin ninyo ang sa inyo'y lumalait. Blessings over curse. Dapat po yun yung makita sa ating mga bibig. Kapag lalo na e-encounter natin yung mga umaaway sa atin. Kailangan po, hindi pag minura tayo, murahin din natin sila. Kapag nakarinig tayo ng kasinungalingan na sinasabi tungkol sa atin, gagawin din natin, magsisinungaling din tayo. Hindi po yun ang pagiging Kristiyano na itinuturo ni Kristo. Kundi ang sabi niya, pagpalain ninyo ang sa inyo'y sumusumpa. Yung sinusumpa ka na sa harapan mo, pero ang lumalabas sa bibig mo ay kabutihang loob at pagpapala para doon sa kaaway na yon. At makikita natin yung kapangyarihan ng Diyos na magbabago doon sa tao na yon. Although, bagamat minsan hindi on the spot, na pag sinabi mo yung mga mabubuting bagay o sabi nga, mga pagpapala na bagay, hindi on the spot yun, nagkakaroon epekto dun sa tao na yun. Lalo na pag ang emosyon ay mataas. Lalo na, halimbawa, galit na galit yung tao na yun sa'yo. Hindi agad-agad po yun kakalma. Pero, mariremind siya sa kanyang utak at magtatanong siya, bakit kaya itong tao na ito, talagang sinumpa-sumpa ko na, nilait-lait ko na, pero mabubuti pa rin na salita ang lumalabas sa kanyang bibig. Hindi ba po napakaganda na isipin na yun po yung picture natin sa taong lumalait sa atin? Yun yung picture natin sa taong umaaway at nanunumpa sa atin. Hindi yung kung kailan sinumpa mo rin pabalik, lalong nagkagulo, imbis na magkasundo, imbis na nagkaroon ng kapayapaan. Paano natin magaganap ang kalooban ni Kristo kung hindi po natin iisipin at magiging matalino tayo sa mga salita na lalabas sa ating bibig. Kaya kung sa ganitong pong pagkakataon, dapat nananalangin tayo. Kaya pangalawang bagay, pray for them. Matthew chapter 5 verse 44, datapwat sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisiusig. Kailan po tayo last na nalangin ng ating kaaway? Kailan po tayo nanalangin na nabanggit po natin sa panalangin natin yung mga umaaway sa atin, yung mga umuusig sa atin, yung mga nag-aalimura sa atin? Mga kapatid, ito po ang kalooban ni Kristo. Ipanalangin natin ang ating mga kaaway doon sa mga nanguusig sa atin, doon sa mga taong hindi kapareho ng pananampalataya natin, doon sa mga taong hindi tayo nirerespeto, doon sa mga taong kahit wala naman tayong ginagawan tayo ng masama, doon sa mga taong hindi tayo katanggap-tanggap sa kanila, hindi tayo kaibig-ibig sa kanila. Ipanalangin po natin sila sa Panginoon. At kapag tayo nanalangin sa Panginoon, baka naman ibang panalangin natin. Lord, kunin mo na po itong kapatid na ito. Hindi po ganun, ano? Ang ipapanalangin natin, Lord, pagpalain mo po itong kapatid na ito. Nawa, buksan mo ang kanyang isip, ang pag-ibig mo ang maghari sa kanyang puso. Ganun po dapat. Hindi yung, Lord, kayo na pong bahala dito.
kunin mo na ito para hindi ko na makita. Hindi ganun. Parang ano naman po yun, masamang panalangin kung ganun po tayo manalangin sa Panginoon. Number 3, speak the truth. Pag tayo po na-encounter natin ang ating mga kaaway, yung mga umuusig sa atin, tayo po ay magsalita ng katotohanan. Dahil po ang katotohanan, bagamat masakit pakinggan, bagamat tumatagos sa puso natin, pero ang katotohanan ang laging nananaig. At kapag ang katotohanan, sinamahan po natin ng pag-ibig, talaga pong kumbaga sa baril, talagang tumatagos hindi lamang po sa puso, kundi pati sa kaluluwa ng tao na sasabihan natin ng katotohanan. Kaya napakahalaga po, mga kapatid, sa ating mga Kristiyano, lagi po nating pinapractice magsalita ng totoo. Magsalita ng totoo at ng may pag-ibig. Kasi meron naman pong nagsasalita ng totoo, imbis na gumaling yung tao na sinasabihan niya, lalong nasaktan, lalong nawala, lalong nanghina. Kasi walang pag-ibig Kaya hindi lamang po importante yung pagsasalita ng totoo, kundi sasabihin po natin ito in a manner of love, in a manner of compassion, in a manner of mercy. Upang sa gayon, hindi lang po yung impact ng truth ang naibigay mo sa Kanya, kundi yung pag-ibig ni Kristo ang siyang na-portray doon sa tao na yun. Yun yung nakita ng tao na yun. Napakahalaga na pag tayo po nagsasalita ng totoo, ay sinasamahan natin ng pag-ibig. Ephesians chapter 4 verse 15, ang sabi rito, kundi sa pagsasalita ng katotohanan na may pag-ibig, ay mangagsilaki sa lahat ng mga bagay sa Kanya, na siyang Pangulo sa makatuwid bagay, si Kristo. Pag tayo po nagsasalita ng totoo at may kasamang pag-ibig, dito po tayo lumalalim sa pananampalataya. Dito tayo lumalago at lalago sa ating pag-ibig sa Panginoon. At number 4, ang sabi ko po rito, overcome evil words. Evil words. So, yung masasamang salita, lalabanan natin ng mabubuting salita. Yun po ang ibig sabihin nun. Romans chapter 12, verse 17, ang sabi rito, huwag kayong magbayad sa kanino man ng masama sa masama. Kasama na po dyan yung salita. Kapag ikaw pinagsalitaan ng masama, huwag kang magsasalita din ng masama. Kundi ang itinuturo sa ating mga Kristiyano, tayo po ay magsalita ng mabuti sa kabila ng mga masasamang ibinabato sa atin. Isipin ninyo ang mga bagay na kapuri-puri sa harapan ng lahat ng mga tao. Hindi yung pag nakatalikod na yung kaaway mo, oo nga, pag nakaharap, mabuti yung sinasabi mo. Pag nakatalikod na at wala na sa presensya mo, kung ano-ano nang pinagsasabi mong masama, mali pa rin po yun, mga kapatid. At sabi dito ni Paul, isipin ninyo ang bagay na kapuri-puri. Huwag tayong maging magkakalat ng mga masasamang mga pananalita patungkol sa tao na yun. O mga pangkukutya, o mga pangiinsulto. Dapat po hindi na naririnig sa atin yan mga Kristiyano kung talaga tayong binago ng Panginoon. Ano-ano ba yung mga masasamang salita? Kasama na dyan yung chismis. Number 1 po yan, mga kapatid. Ang chismis, masarap pakinggan yan Sabi sa Kawikaan 18:8, sabi dito mga kapatid, ang chismis ay masarap pakinggan, gustong-gusto ng lahat na pag-usapan o pag-uusapan. Kaya, ito po, number 1 kaaway dapat to ng Kristiyano, ang chismis. Tanggalin po natin to sa ating mga ugali, sa ating mga bibig, na huwag tayong makitaan ng mga chismoso-chismosa tayo. Dahil hindi po ito gusto ng Panginoon sa mga
anak niya at sa mga alagad niya. Pangalawa, masasamang salita, paninirang puri. Pangatlo, pagmumura. Hindi yung pag minura ka, murahin mo rin. Hindi po ganun, ano? Pagsisinungaling, pang-iinsulto, at kadaldalan. Pati kadaldalan, mga kapatid. Pinagbabawal sa atin to ng Panginoon eh. Ephesians chapter 4, verse 31, ang sabi rito, pakinggan nyo. At ang lahat ng kapaitan at kagalitan at pagkakaalit at kadaldalan at panglilibak ay mga aalis nawa sa inyo, pati ng lahat ng masasamang akala. Kita po natin. Kaya pati kadaldalan, bawal po yan sa Kristiyano eh. Yung masyado tayong madaldal, ang dami nating sinasabi na minsan wala naman ang katuturan. Ang sabi nga ng kasabihan, the more you speak, the more you make mistake. Yun po ibig sabihin. Kaya, the lesser you speak, kunti lang din yung mistake na gagawin mo. Imagine nyo, kung hindi ka pa nagsalita, di lalong hindi ka magkakaroon ng mali. Kaya nga sa kawikaan ni Solomon, meron akong nabasa doon, sabi niya, yung taong mangmang na pagkakamalang marunong, na pagkakamalang matalino, kapag yung mangmang na yun, hindi pala salita. Kung yung mangmang na yun, tahimik, na pagkakamalan siyang matalino. Pero ang isang tao na madaldal, kahit matalino yan, na pagkakamalang mangmang eh. Kaya mag-ingat po tayo sa ating mga pananalita. Upang sa gayon, matupad po natin ang ating pagsunod sa Panginoong Hesus. Pag tayo madaldal sa harap ng ating kaaway, hindi po yan magtitino, hindi lalo tayo magkakasundo niyan. Kaya kung tayo po ay na-enkwentro ng mga kaaway natin, ng mga umuusig sa atin, manahimik na lang tayo. Huwag tayo magsalita masyado. At kung magsasalita man tayo, yung mga katotohanan na may pag-ibig, na may paggalang, at may mga mabubuting pananalita. Mga kapatid, sa pagtatapos natin, tatanungin ko po kayo, why do we need to love our enemy? Bakit natin kailangan mahalin? Kanina, papaano? Kanina, ang tanong natin, yung unang-una, ano o sino yung kaaway natin? Pangalawa, paano natin mamahalin yung kaaway natin? Pangatlo, bakit? Bakit natin kailangan mahalin ang kaaway natin? Matthew chapter 5 verse 16, ang sabi ni Christ, lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao, upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Number 1, reason why do we need to love our enemies is to show the goodness of the Father in heaven. To show to other people the glory of the Father in heaven. Para siya yung may taas, siya yung maluwalhati, siya yung masamba sa pamamagitan ng ating mga buhay. Upang makita ng ibang tao na itong tao na ito, bagamat inaaway na, inaalimura na, hindi gumaganti, hindi gumagawa ng masama pabalik. Dahil siya ay binabago ng Diyos, siya ay tao ng Diyos, siya ay isang Kristiyano na tagasunod ni Kristo. Yun po yung ating maging goal sa utos na ito. Pangalawa, Matthew chapter 5 verse 45 hanggang 48, ang sabi ni Kristo, pangalawang bagay, bakit tayo dapat magmahal ng ating kaaway upang kayo'y maging mga anak ng inyong Ama na nasa langit. Sabi niya rito, sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa masasama at sa mabubuti at nagpapaulan sa mga ganap at sa mga hindi ganap. Sapagkat kung kayo'y iibig sa nagsisiibig lamang sa inyo, ano ang ganti na inyong kakamtin? Hindi ba gagayon din ang ginagawa ng mga maniningil ng buwis?
At kung ang mga kapatid lamang ninyo ang inyong babatiin, ano ang kalabisan ng inyong ginagawa? Hindi ba gagayon din ang ginagawa ng mga hintil? Kayo nga'y mga pakasakdal na gaya ng inyong ama sa kalangitan na sakdal. Kaya kapag sinampal ka sa iyong pisngi, sa kanang pisngi, sabi ng Panginoon, harap mo rin yung iyong kaliwa. Ibig sabihin lang ng Panginoon, huwag kang gantihan, hayaan mo lang. Si Kristo nga, pinapako na sa krus eh. Sabi ng Panginoon, patawarin mo sila, Panginoon. O Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Imagine nyo po, binubugbog, dinuduraan, pinapalo, pinagwiwikaan ng kung ano-anong mga kasamaan at panglalait. Subalit si Kristo ay nanahimik at humingi siya ng tawad para doon sa mga taong iyon. Kung talagang sinusunod natin, kung talagang gusto natin sundin si Kristo, siya po ang maging huwaran natin sa utos po na ito, sa pag-ibig sa kaaway. Hindi yung tayo pa po yung umaaway, tayo pa yung pinagmumula ng away, tayo pa yung pinagmumula ng gulo. Pangalawang dahilan, bakit po natin dapat ibigin ang kaaway? Sapagkat mayroong tayong gantimpala na ibibigay ng Ama sa atin. Kailangan po maging extraordinary ang ating gawa, ang ating pananampalataya, ang ating mga salita. Sa pagtatapos, mga kapatid, ito po ang ibibigay ko sa inyo. Hindi naman talaga mahirap mahalin ang kaaway, basta sundin lang natin ang ipinag-uutos ni Kristo. Ang mahalaga, hindi tayo ang pinagmumula ng away at ng kaguluhan. Sapagkat kung tayo ay talagang binago ni Kristo, dapat makita ito sa ating gawa at pananalita upang makita nila ang Diyos sa ating mga buhay. Maraming salamat po sa inyong pakikinig, mga kapatid. Pagpalain tayo ng Panginoon at nawa ang kapayapaan ng Diyos ang sumaating lahat. Ingatan po tayo ng Diyos sa buong linggong darating. God bless po sa ating lahat.